Masyado. Hindi po siya dumaros muna. Okay, here's your photo po. Please look here. One, two, three. Dito kami na sa video. Sobrang kuwante. Parang nakataas sila. Sabay-sabay lang tayo. Muna. Mabilis lang to. Lahat! Okay ka, Ate Aubrey. Direk, hindi ka raw sumama. Oo. Bago ang lahat, eto po, batiin lang natin sila, Jody. Say a few words. Good evening po sa inyong lahat na nandito ngayon. Nagpapasalamat kami sa oras na ibinigay ninyo para sa isang special screening ng The Midnight Girls. Sana ma-enjoy ninyo ang pelikula na ginawa namin. This is shot entirely in Nagoya, Japan. Thank you very much. We would also like to acknowledge the presence of Warner Brothers executive Sir Rico Gonzalez is here, and of course, Direk Edgar Bobot Mortiz is also here. We saw him earlier. Ayan po. Ayan siya pala. Nandito. Hello, Direk! Ayan po, sama po tayo sa photo op. Eto na po. Photo op na po. And Sir Rico, please do join us up in front. Please give way for Sir Rico po. Maraming salamat. Ayan. Ikaw pa rin. Ow! At yan po ang rason kung bakit ito po no, ang official selection sa Far East Festival sa Italy. A round of applause once again for the beautiful film Midnight Girls na talaga naman pinapakita po ang storya ng mga lumalaban sa buhay, nalalayo sa kanilang mga pamilya at patuloy na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At tonight, we will deep dive to the story of courage, sacrifice, and above all, sisterhood in this grand media launch. And before we do that, please do stick a little bit because may gift pala si Sanya sa atin mamaya. May paraffle si Sanya after ng Q&A. Palakpakan naman natin yon. Kaka-announce lang nung manunood, binulong lang sa akin. So nakakatuwa yon. Pero talagang sobrang interesting na malaman talaga natin kung paano nila
first and foremost. Grabe, palakpakan naman po natin sila. Napakagandang pelikula. Umpisahan pa po natin ang ating Q&A. Ibabato ko na po kay Direk Irene. Agad-agad. Ayan na yung mga mic. Oh. Ayan. Ayun, hello. Maraming salamat po. Sana nagustuhan ninyo yung pelikula. Yun. Sobrang ganda, Direk Irene. Ikwento mo naman paano to nabuo. Paano mo naisip gawin ito? Ano pa to 25, 24, 2020. Parang early 2024 nung nagpunta sila Direk Bobot kasi at Tita Malu ask Cornerstone sa management ko kung kaya kung pwede akong mag-isip ng konsepto for mga entertainers sa Nagoya, Japan kasi Direk Bobot nanggaling doon and have spoken to yung mga entertainers doon, so parang interesting yung buhay nila, and then dinala kami doon ni Direk Bobot at Tita Malu sa Nagoya. May kasama akong writer si Direk Rod Marmol, tapos kami yung parang yon, kausap namin yung mga girls ganyan, and then after that research kami ni Rod na isip ng what could possibly be a story for yung lives ng mga entertainers doon. So from there yun, it took parang 1 whole year din to write. So matagal siya na proseso. Like lagi ko namang ginagawa, ilang taon siyang nabubuo. Tapos yun, then we finally develop a concept na na-approve ng mga producers. So yun, sila Ted yung salamat, ginosing. Thank you, Ted. Passing it on to you. Bakit na-entice ka na pumasok sa pag-produce ng pelikula? Lalo na syempre, fresh na fresh po si Ted. 24 years old, di ba? 22? I'm 22 years old. Wow! 22! Oo! At talagang, sumugal ka sa napakagandang kwentong ito. Pakikwento. So, yun nga po, as a business management graduate, I've always been fascinated about film. And yun nga, I wanted to use my background and apply it to the industry. When I got in touch with Direk, alam na namin na we wanted to produce something different, which is Midnight Girls. What about the story did really capture your attention? So, we wanted to produce Midnight Girls kasi we wanted to explore the narratives nga on OFWs. And it is, at its core, a tribute to mothers, to sisters, and to friends who trade their identities nga and miss out on life's milestones to provide for the loved ones they have back at home. Yun. Ano sila? Very eager sila na Nakakatawa. kasi pang OFW, 'di ba? Correct. Tapos sila rin very parang relate, 'di ba? Marami tayong kakilalang ganun eh. Anybody nagpinoy ay may kamag-anak, kakilala, kaibigan na OFW. Direct inisip ko nga, nagulat ako, business management, Yes. di ba? We would think film graduate, but wow, congratulations. Thank you for, bringing in the business here for everybody. And of course, napakagaling ng cast natin. Direct, so tatanungin ko lang yung cast, especially the ladies, what for you, when you read the story, what made this the perfect timing to tell this story to the audience? When it was first pitched to me, I actually pitch pa lang. Sabi ko, kakaiba. It's something that I've never done before. And it's about time to really just bring out, 'di ba, out there yung stories ng mga babae sa Japan. At hindi lamang yun maaaring sila yung naging subject ng pelikula, pero kung titignan mo talaga sa mas malaking lente, tinatakal dito yung sakripisyo, yung sitwasyon ng mga OFWs natin sa iba't ibang parte ng bansa. And we really had to treat this story with so much respect kasi storya to ng buhay ng bawat Pilipino na nasa labas ng bansa natin. And we also wanted to humanize. Diba? Kasi sometimes merong mga stigma na kasama yung storya ng mga babae sa Japan. So, we really wanted to humanize them. And makita na itong mga taong to ay may mga totoong pangarap.
ito mga taong to ay nagsasakripisyo. Hindi lamang para sa sarili, pero para sa mga mahal nila sa buhay. Wow. Paris? Paris? Paris. Hello po, Kanbanwa. Konnichiwa! Hello, konnichiwa. Ayan. Hello, ayan. Ako naman po, isa siguro sa nakapagpa-oo agad sa akin sa project na to is yung ganda ng storya. Very honest, very raw. Na talagang yun talaga yung buhay ng ating mga entertainers sa Japan. At siguro po, this is something new for me kasi never pa yata ako nakagawa ng ganito. Excited ako nung syempre makakasama ko si Ate Jo, Jane and Loisa. So, ang lahat ng yon yung parang nakaka-challenge. Tapos ni Hongo pa. Ang challenging pa siguro sa akin, yung kailangan emotional ka, tapos kailangan ni Hongo. Sobrang fluid, sobrang napaka-natural nung delivery nyo sa mga lines ninyo. Kahit na hindi natin to mother language. Yes, yes. Na kailangan maramdaman rin yun. Siyempre, challenge yan para sa akin na maramdaman ko yung mismo yung sinasabi ko at maramdaman rin nung ka-eksena ko yung sinasabi ko. Siyempre po, ng mga manonood din. Pero pinaka nagustuhan ko talaga is, totoo yung sinabi ni Ate Jody, yung tungkol sa sakripisyo ng bawat isa, na lahat tayo may mga pinagdaraanan. Hindi natatago ng bawat ngiti natin yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. So, isa yun sa mga nagustuhan ko po talaga sa story. And isa pa, pag si Direk Irene ang gumawa ng kwento, alam mo mapanakit. So, alam natin yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood agad. Sana po ay nagustuhan ninyo. Yes, hi everybody! Good evening naman dyan. Konbanwa, yes. Yes, tsaka may timeline kasi ibang-iba yung ano. Hindi, pero natutuwa ako kasi napanood nyo na. Sana all. Hindi pa namin napapanood, pero it's a surprise. Ano ba? Nasabi nyo kasi na lahat eh. But, syempre gusto ko maging part nito. Unang-una gusto ko maka-work si Direk Irene. Gustong-gusto ko maka-work ulit si Ate Jody. It's a new experience to be working with Sanya. Si Loisa din, medyo kami, parang reunion sort of. So, I was really looking forward to doing this project. And alam ko rin how much responsibility we have na sa amin na ibigay itong kwento na to at kami yung mga boses nila para ikwento yung mga kwento nila na pinagkatiwala nila sa amin. So, ayun. Miss Carmi. Ako nakapagpa-oo sa akin dito yung cast. Pagkatapos si Direk Irene, hindi ko pa kilala. Nagpunta sa bahay. Pagkatapos nung napanood ko na yung kay Ding Dong, sabi ko, oh my God, she is such a big director, big talaga, blockbuster director na kaya talagang it's an honor for me to work with all of you. At syempre, bonus na nasa Japan pa kami, di ba? During spring! Oo, yeah. Kaya I truly enjoyed and talagang it's such a privilege na mapasama sa mga young at talaga namang talented and award-winning actresses. Yes, of Miss Carmi. Grabe rin. Tsaka sa sex bomb opening. Yeah. Diba? Kamusta naman yung sex bomb opening? Totoo po yung nararamdaman namin doon. Yung kaba, para kami talagang, Totoo po yung kaba namin doon. Yung kaba namin na lamig ng kamay namin, bukod sa malamig po talaga yung panahon. Pero yung kaba namin na bilang entertainer at nandun mismo yung mga entertainers, yung paano kaya nila, Nakasama tama ba yung nga sa ginagawa cast? namin? Nakasama namin sa cast. So, yung bawat ginagawa namin talaga doon, hindi lang sa pagsasayaw, kundi doon sa bawat eksena, yung parang nangangapa ka kung tama po ba yung ginagawa namin? Tama pa ba yung binibigay namin sa storya? So, yun po. Direk Irene, wala sa bingo card namin na makita maging sex bomb Jody, si Jody Santa Maria. Diba? Ano kamusta yun? Diba? With the outfit, talaga, and ikaw pa yung unang nang aakit. Alam mo, Sex bomb Jody na itatawag sa'yo after nito. oh my gosh, hindi ko masabi yung gusto ko sabihin. Kasi yun yung pinaka
sa lahat ng mga scenes na ginawa ko, parang yun yung talagang pinaka dinaga talaga ako. I mean, every time naman na pumupunta ako ng set, laging may kaba. Pero nung nalaman ko na isushoot yung scene na yun, parang, alam mo, everyday pinagdarasal ko na sana, not today, not today. Tapos nung na-schedule na siya, isushoot na siya, yung hindi ka na makakain, tapos malamig yung panahon, nalalamig din yung kamay namin. Yung parang, okay, but wala ka namang ibang choice eh. Kailangan talagang gawin mo siya at gawin mo siya with full conviction. So, thank you, Direk, for giving me a chance to be a sex bomb dancer for one day. Maraming salamat. Bravo! And of course, thank you so much for that. Thank you to nga direct na in-offer mo yung scene na yun para ma-enjoy namin lahat. Opening pa. Ganon. Oo. And si Miggy, who represents a different facet of being an OFW, Yes. who feels like it's not for them. Kamusta yung yung experience na yun for you? Well, I mean, with this kind of film, there's nothing to say no to. I feel like every inquiry is like a blessing. And with like Irene, kasi like naka-work ko siya before sa teleserye sa GMA, and then now to be working with on a film, iba yung feeling. Tapos, syempre, it's my first time to work with these beautiful women, and yeah, it's just a privilege. I was just having a good time. Sobrang na-enjoy ko lang yung time ko sa Japan. And then first time ko to shoot out of the country. Yeah. That is Super awesome. blessed. Thank you for that. Now, we do have questions from the press that we pre-selected already. And the first one is coming from Naz of Pelikulit. This is for you, Direk Irene. Yes, Pelikulit. Pelikula Mania. Akala ko pinalitan mo kasi, Naz, kasi Pelikulit. So anyway, Direk Irene, sabi niya, what made you write about OFWs from your usual romance materials? Actually, nung binigay sa akin yung konsepto, tapos parang nung nag-immersion, it's like, ay, at least hindi na pag-ibig na kwento. Pero syempre may pag-ibig pa rin, no? Pero it's a welcome change sa akin kasi matagal ko na talagang gustong magkaroon ng iba-ibang paths. Parang sobra akong privilege na makagawa ng kwentong ito. Mahirap, pero parang masaya na ibang at least ibang lane naman na pwede kong ma-explore. Kasi last ko nag-unsam Kamsawi pa eh. So, parang, but Kamsawi is also, syempre, mga sawi, mga broken-hearted. So, pag-ibig din yon. Pero ito, parang dealing with issues na parang mas-societal, di ba? So, parang, sobra kong happy. Sana marami pa. Yes, boss? Yes! Oh, the pressure! The pressure. Fresh na fresh. Totoo yung parang kinabahan ka siya kanina. Nako, successful to. And yung next question natin is from JM of Kumagkao for Sanya. Sanya, would you do the same thing your character did if you were in the same shoes? Saan po doon? Saan po doon? Feeling ko, Yes! sandali, wait lang. Hindi ko rin alam. Kasi ngayon pa nga lang natin, hindi pa natin mapapanood sa premiere night pa lang. Pero siguro kung ako si Paris, magkaiba talaga kami ng personality. Si Paris kasi napakakikay, di ba? Bubbly, lahat-lahat, ganon. Pero siguro kung kaya kong isakripisyo yung sarili ko para sa taong magmamahal sa akin ng wala namang kasiguraduhan, hindi ko alam. Parang ako, mas pipiliin ko pa rin yung sarili ko. Gusto ko munang buo yung sarili ko bago ako magmahal. Oy! Wow! Diba? Baka may continuation pa yun, direct ka? May spin-off. Munti ka na nga ako mahulog eh. Sa upuan. Pero yun. Siguro, mas ako yung tipo ng tao na pipiliin ko munang maging buo bago ako magmahal. Ganon. Yes. Ano na, Yakuza? Ang gwapo doon ng Yakuza, direct. Saan nyo siya na-discover? Ay, yun, sakto yun yung susunod na tanong from When in Manila. Ayan, sa lahat doon ng cast, and of course, kayo, Direk Irene, Ted, sa process nito, no, was there auditions? Or did you personally had them in mind for this? For the cast, si Jodie talaga yung Vicky. Siya talaga yon. And then from her, dun yung parang isip ng may kakaroon ng chemistry with her.
So, yon. Aha. So, sa kanila, wala sila syempre audition, nag-pitch na kami, and hopefully, tanggapin nila. So, dasal-dasal yon. Nung tinanggap siya ni Miss Jody, Miss Jody kasi tawag ko sa kanya. Nung tinanggap ni Miss Jody, sumunod na yung mga iba na yes sila, parang ganon. So happy. For the Japanese cast, audition yon. Kasi nagpadala sila ng mga tapes, ganyan, audition tapes, yes. Ang ganda ng chemistry ni Paris at ni ano. Oo, happy yun si Genji. Tapos yung Genji. kinikwento kanina ni Genji-san. si Genji-san, Genki Ito yung totoo niyang pangalan. Tapos theater siya. Taga-theater siya in Japan, tapos nagbabike lang siya papunta sa location. Ay, ang cute. Oo, cute-cute niya. Tapos the day before, pinasakit niya yung ulo namin. Hindi kasi meron siyang sa translation nung dialogue, parang bilang theater siya. Sabi niya, this is not how we're gonna speak this. If we're former lovers, iba yung klase ng Japanese. If we're just parang ganito, there's like this old Japanese ta. But if we have to be casual and so panic si Ate Sanya. At 3 a.m. sabi niya, totoo po ba to? Papalit po lahat ng lights. Sabi kasi ni Genji. Ang haba pa naman ng mga linya nyo. Kasi after namin aralin yun, parang we have 1 month na pinag-aaralan namin talaga siya, yung una naming script ng Nihongo. Tapos pagdating namin doon sa Japan, nagpanik nga po kami kasi pinalitan lahat. As in, lahat ng sinasabi namin doon, and we only have 3 days to prepare for that mga sequences na Nihongo. So panik po talaga kami ni Ate Jody. Grabe, napapalitan na pala. Dahil pala Opo, sa ang kanya. dami naming sinasabi kasi na Nihongo. So yun naman. Pero na-enjoy rin naman namin yun. And yun nga yung follow-up question from When in Manila, yung preparations nyo, like, to speak the language, Nihongo, Tagalog. Diba? Nihongo, Tagalog. Kumbaga, nagsis-code switch kayo, kumbaga, pero napaka-flawless nyong ginawa. Ano yung naging preparations nyo for it? Siguro meron kaming rehearsal ng coach namin. So, tinuturo niya kung paano yung proper na dapat i-pronounce mo yung Nihongo. Kasi medyo, syempre, gusto mo na maintindihan ka talaga ng kausap mong Japanese, di ba? So, yun yung mga preparation namin. Hindi naman kami masyadong nahirapan, konti lang. Medyo challenge. Mahirapan na talaga siya. Immersion, how was it for you? So bukod dun sa kailangan naming aralin magsalita ng Nihongo, meron din kaming ginawang immersion. So we spent parang 3 nights sa isang umise kung saan kami nagtatrabaho. Walang nakakaalam sa mga Japanese clients na pumunta doon kung sino kami or kung bakit kami nandun. Ang alam lang nila, mga bago kaming salta na babae. So, kailangan naming mag-show up, kung saan kailangan naming pumila at pipili yung hapon kung sino sa amin ang gusto niyang maka-table. May part din doon na i-entertain mo talaga sila. Kaya lang ang thick lang talaga ng language barrier, pero hindi naman kami pinabayaan ng mga mama namin doon. In-assist talaga nila kami. And then, bukod doon, kung ano yung ipapagawa nila, kung sinabi nilang kumanta ka, kakanta ka. Kung papasayawin ka nila, sumayaw ka. And then there was one night also as part of our immersion, nagkaroon kami ng parang mini show na merong center stage doon wherein the 4 of us had to perform. And then doon naman na-experience na yung mga chopsticks, sinisingit nila. Kasi yun yung parang tip, lapad yung Tapos, ayun, dahil doon sa immersion namin, nagpapasalamat din ako doon dahil 1 month akong hindi gumastos para may pambili ako ng mga kape, ganyan. So, kumita din ako sa Japan. Wow! Bongga. So, may sideline pala yung immersion direct. Oo. How about for you, Jane? Ba't hindi ako sinali doon? Oo, go! Miss Carmi, please Ba't add hindi ako on. sinama doon sa gabing Ay, yun? yung sa immersion wala si Miss Carmi. Wala, kasi Oo. dapat ako yung mamasang, diba? Si Mama Chari. Ay, yung immersion. Siyempre, una, meron akong sariling idea ni research.
kasi doon sa line, di ba parang parating bumabalik siya na, dancer ako noon, ganito, ganyan. So, talagang nag-research ako ng look, everything. Nag-prepare ako until nagpunta nga si Direk Irene and the stylist sa bahay. May mga pinili sila. Sabi ko, bakit parang modern na? Yung pala yung may real na mamasari sa Japan. And talagang naka Gucci, naka Louis Vuitton. So, hindi na pala yung ina-imagine kong makaluma yung itsura ng mamasang. Hindi na pala ganon. So, yun. So, yung lahat ng research ko, tinapon ko. But, I actually enjoyed doing the role. Nakakatuwa rin yung binigay sa aking mga lines, di ba? At saka nakikita ko nga na natatawa rin sila sa akin. And parang na-empower mo yung mga kababaihan na iyong hinahawakan doon sa bar. Oh, yes. Kailangan ko silang parating pagsabihan from my past, dapat dati akong beauty queen. Tsaka dancer, ganyan-ganyan. Di ba pinasa ko sa iyo? Hindi, sa kanya pala, kay Paris. Ayan. And of course, the next question is from Lionheart, and it's for Jane. The film touches on the lives of Filipinas working abroad. What realities did you discover or better understand through this project? Thank you for that wonderful question. Bakit naman ganon? Sa'yo binigay for Jane. Hindi, realities, yun naman talaga yun eh. Unang-una nakilala, na-meet namin sila, nakasama namin sila, nakita namin yung daily life nila doon, ano ba yung mga routine nila, paano ba sila nagsusurvive, anong mga ginagawa nila to pass the time, or how do they prepare for work. So, yun yung reality ng everyday life nila, yun ang na-discover ko doon. And yung contrast din, I think, nung pag nasa Omisi ka, ang ingay-ingay, ang daming sounds, ang daming music, may drinks, ganyan, daming chikahan. Tapos pag uuwi ka na dun sa accommodation, yung biglang ang tahimik. Tapos mararamdaman mo na lang na, ito, ganito yung nafe-feel niya siguro times 10, times 20, kasi they're there longer. And they're doing it for a lot of reasons, their families na nasa Pilipinas pa, or for themselves, yung mga gusto nilang ma-achieve in life. So, nakaka-proud, kaya nga sabi ko yung responsibility na kami yung magkukwento nun, and nasa amin yung responsibility, yung voice nila nasa amin. So, yun lang. And thank you. Yeah, very well said. And actually, ito na talaga from pelikulit, ito na, at para sa inyo lahat to. So maybe, Jane, you wanna start off dahil gusto niya tanungin, ano raw yung pinaka-nahirapan kang i-shoot? Pinaka-nahirapan? Siguro yung mga sige, ibaano ko na lang kay Saki na lang. Kasi ang dami ko ring group na gusto ko sabihin. Pero yung part na kinikilala na ni Saki yung sarili niya and yung journey niya na yon, siguro kasi gusto ko siyang mabigyan ng justice. And gusto ko tama yung pagkakagawa. And malinaw and maintindihan. Yun lang. Kasi again, I wanna represent it properly then. Thank you, Sanya. Parang nakita niyo na po kanina yung Nihongo talaga siya. Yun talaga. Yun pinaka-challenge sa akin. Pero nagbigay sa akin ng result yung reaction ng mga taong nakapaligid din nung nanonood na yun eh. Yung nagre-react yung mga Hapon, tsaka yung mga babaeng, mga Pinay doon na, ay, so. Ibig sabihin, tama siya. Tama yun. So, yung nagre-react sila, ibig sabihin, tama yung ginagawa ko. And syempre, isa sa mga actually, mahirap siya gawin kasi isang take lang. Yung sinaming apat na isang dire-diretso, yung medyo mabigat, medyo bandang dulo, yun naman yung sa amin na since parang naghahalo yung kailangan. Pero nung time na sinushoot namin yung one take na yun, hindi namin nararamdaman yung one take lang to one take, yung pressure na yun. Mas yung kailangan naming maramdaman yung kailangan maramdaman dun sa pinaka-eksena. May iconic line ka na nga dun eh. Yes, yun nga po. I'm the best puta in town. Love it! Thank you. Ano bang pinaka-challenging for Vicky?
it's not actually a particular scene. Kasi parang, meron nga bang madaling eksenang i-shoot. But then, kung paano mo siya gagawin or ipapakita na kung paano yung sa tamang paraan. For example, she's the type kasi na siya yung parang ate ng grupo eh. Siya yung mama-mama ng grupo. Mama-mama. So, she had to be strong even in moments na she really wants to, alam mo yun, to break down or even parang deep inside, she's breaking apart. Diba? And then yung pagod. Diba? Yung pagod ka and yet kailangan mong ipakita na matatag ka pa rin, na you have to endure everything. Because you know, maraming buhay ang nakadepende sa'yo. Meron kang mga kasamahan who look up to you, na ikaw rin yung nagiging source of strength nila. So I think for me, yun yung challenging for me, my character as Vicky. If there's a particular scene na nahirapan ako, yun nga yung dance. Yun talaga. And I guess yung confrontation naming apat. Kasi parang yun yung culmination ng ano ba talaga yung nararamdaman ng bawat isa tungkol sa trabaho na ginagawa nila. Grabe. Thank you so much for that. And just to close this, for Direk Irene, Sid and Aya was also set in Japan. So what made you set one of your beautiful films in Japan? Dahil doon sa mga babae, yung mga nakilala namin doon nung first namin pumunta, nung wala pa talaga kaming idea, tapos parang pwede naman kaming lumipat na ibang location, pero we wanted to be truthful dun sa mga nakilala namin, kasama namin sila sa cast. Kaya ako rin nga, sa original script ko, wala yung mga interviews, tapos nilagay ko talaga siya for, nung iniisip ko siya, isasama ko ba talaga tong interviews o hindi. But I felt na, ayun, magkaroon din ng, mula sa boses talaga nila, sarili nila, yung kwento. So, ayun. Kaya, Japan tayo. Pwede pang isa. Why Yes, not? yes. Oo, marami pang ano. Pero ito pala, before we wrap this up, at bago tayo magpa-raffle, thank you, may pa-raffle daw. Pa-raffle daw si Sanya. Yes, Taray. oo. May dahil talaga namang natuwa ang lahat sa laban o bawi, yun din ang ating pag-game. Awi. Sabay, KKB, lalaban ka pa rin? Ha? Wait. Paglaban, ibig sabihin push pa rin. Oo, pwede kayo sabay-sabay sumagot. Tapos explain nyo na lang. Bilis din nag-isip. Oo nga, lalaban ka pa rin, Oo Jane? naman, kasi kung kaya ko mag-give, ako mag-give. Kung kaya niya mag-give, Ay, ako wow. mag-give. Oo, pwede kayo daw mag-L at bawi. Ayan. So, yun yung explanation. Yung iba parang ayaw eh, bawi. Bawi din kami. Parang lahat kami nagtaka, bakit ka lalaban? Hindi, Ay, depende. laban? Kung first date, siguro kung sino nag-aya, di ba? Oo. Ito na nga, o yan. Kapag first date, di ba sino nag-aya? Siya yung magbabayad. Pero kung nagde-date naman na talaga kayo, kung sino yung ako muna this time, o siya naman next, siya naman yung bigayan, give and take. Kasi it takes two to tango. Okay, thank you, bye. Oh, Direk Irene. Ang galante raw pala ni Direk. Kaya ko namang magbayad for myself. So, Yeah, okay naman yun. May kukunin din naman ako sa kanya. Pagsapit ng Midnight Girls. Midnight Girls, May 13 po. Yes! Second chances sa cheaters. Laban o bawi? Collective yan. Disney princess treatment pero situationship. Laban o bawi? Pero Disney princess. Sanay ah. Dapat gwapo Si kung Genji sino. daw. Oo. Type na type ni Natalie kanina Oo, pa. si Genji, okay naman. Ganun yung mga itsurahan, okay. Basta Disney princess yung treatment. Pagpasok nila, pogi nito ha. Ito na cast. Basta Disney princess, okay lang ang situationship. Maging malayo sa pamilya for work, laban o bawi? Hirap. Parang mahirap na tanong. Lahat tayo nandito na eh, laban na yun. Oh! Kasi naman sa Bate Oms.
crush ni BFF, magpaparaya ka ba? Laban o bawi? Same pros. Actually, ako bawi ako eh. Mas binibigay ko na lang sa best friend. Ay. Correct. Madami kasi nakapila. Yes! Ganun talaga pag confident. I love it. At eto naman, watching alone at the cinema. Laban o bawi? Laban! Watching with friends at the cinema. Mas laban. Super laban! And last but not the least, Japan solo trip! Super duper mega over laban! Oo, yes. Auspicious travels. Yes. Yes.